What's up mga amigo? For today's episode, nandito tayo ngayon. Si Rex, binaklas ngayon yung kanyang alternator. Ayan, nakabaklas yung alternator. Kasi ito yung pinaka-sakit nitong D4BX. Lumalaki yung yung pinaka butas ng kabitan ng alternator. At dito mga amigo, ayan mapansin nyo, lumaki, hindi na kumain dito, unlike doon sa likod. So gagawan namin ng paraan para maalis yun. So lalagyan natin ng bushing. So ayan wala siya ngayong wala kong pwedeng tungtungan tapos kahit bangkay ko lang. Tungtungan daw, hahanap ko siya ng tungtungan. Sandali. So mga amigo, yan yung sakit dito ng yung makina ng D4BX ng Hyundai. Lumuluwag yung pinakakabitan na yun. So yan, bago malinis yung ating makina. Next nito, ililinisin namin yung EGR kasi nagpopondo. Cause yan mga amigo nung kasi ito dahil may turbo, at least dapat may cool down nito, at least mga 1 o 2 minutes to 3 minutes makapag cool down muna bago natin i-off. Kalimitan kasi pag malayo ang biyahe, napapatay naman natin agad. So ayan nakababa yung kanyang alternator. Kasi kahapon nung bumabiyahe kami, biglang umingay. Yung pala natanggal yung pinaka-adjuster. Ito. Tapos, yun nga, naputol. Dahil nga natanggal yung adjuster, pumalag na siya. Naputol yung pinaka-tornilyo, kaya binaba. Dahil nakababa na siya, ang gagawin na namin, sasapian na namin, lagyan namin ng bushing, yung portion na lumuwag. Kaya, alternator. Si Kiko, yan yung laging gumagawa nito. Masakit na naman yung ulo niya. Masaya, sakit na mga ulo niya. So stay tuned lang sa ating update ko pa kayo hanggang sa matapos. Babalik na yung alternator. Ginawa namin ng paraan yung maluwag. So, kailangan kasi maibalik sa dating forma yung nakadiretso. Kasi, dahil doon sa nagkaroon na ng wego yung pinakabutas, nangyayari, kakaroon ng vibration kapag umaandar na yung makina. So, mas lalong lalaki. Kaya ngayon, ito nilagyan ng konting bushing. Plastic bushing ang ginawa namin. Improvised plastic bushing lang. So ayan, kinakabit niya na. Then mamaya testing na ulit ito. Then the next na gagawin dito kay Rex, itong EGR niya. Kasi nga ito naipunan na ng langis doon sa turbo niya. So yun ang tatanggalin namin next paano niya. Kasi Saturday ngayon hanggang 1 PM lang kasi ngayon may lakad ako. Tapos mamaya after nito may kabit, susubukan naman namin titingnan naman kung may ililik test, baka mamaya may mga leak. Matipid pa to na itong si Rex, nakaka 12 kilometers per liter pa ito. So enjoy nyo lang yung video na ito. So ulitin ko, kung kayo mga taga Bulacan, may Kawayan, Marilao, Bukawi, hanapin nyo lang yung Kiko Radomes ba? I-message nyo lang yon. Sabi ko nga sa inyo, ang dala lang nito bread knife lang, hindi itak. May warranty ang gawa nito pagka trumabaho ito.
hindi siya. Tapos in case of emergency, halimbawa tumiri kayo, pupuntahan kayo nito kahit nasa Mindoro kayo. So mamaya balik kami pagka nasa ilalim na ayan videohan natin mamaya pagka pinanda na natin, kasi titingnan pa niya kung may tagas yung langis. Okay, kabit na. Gusto nyo na yung kanyang mga gamit. Ready na ulit ito. Kahapon kasi nangyari, nakalawas kami Maynila sa QC sa Mindanao Avenue. Nakauwi pa. Dito pala nahulog yung isang tornilyo kasi umuwi muna kami rito, nagpark. Tapos umalis ulit. Doon na nawala yung kumalas yung kanyang alternator, yung pinaka-tornilyo. Dahil pinaklas na, ay naayos na rin pati yung sapi. Sinapian na namin yung maluwag. So ayan, quality control na yung trabaho. So mga amigo, hindi natin natapos ayusin si Rex. Pero okay na yung pagkakabit ng alternator. Pinaandar namin kanina, okay na. Nai-align na namin ulit yung alternator. Pero meron lang isang pyesa na nasira kasi natural wear and tear ng pyesa. Ito po, itong bypass hose ng alternator, kasi dalawa yung bypass hose, yung isa yung flexible hose, yung nakatornilyo sa alternator to engine. Ito naman is bypass hose naman ito from alternator return to sa crankish niya, yung langis. So ito yung dahil 11 years old na si Rex, yung ating Grand Star X. Ayan na, natural wear and tear. Ano na siya, yung hose niya naging malutong na. Ayan may mga crack na yan. Ayan, para na siyang plastic. Ayun kaya pagka umandar, tumatagas na. So trinay naman na kaya, pero talagang malakas ayun, napupunit na Ayan. So hindi na siya flexible. Kaya standby muna si Rex hanggang dumating yung in-order kong pyesa. Naka-order naman na ako ng pyesa. Ang kinuha ko yung original na bypass hose ng alternator to crankish. So kapag dumating ito bukas, ikakabit na, ready na ulit si Rex. So ito lang yung naging problema ngayon. Yung talagang problema niya kasi kahapon nga naputol yung tornilyo ng alternator, natanggal yung pinaka-adjuster. So nung matanggal yung adjuster, yun, nagkaroon ng vibration, kaya yun yung naging dahilan, kaya naputol yung pinaka tornilyo ng alternator. So ayan na, yung kompleto naman na. Ito si Rex. Ayan na. So yun na lang ang problema. Antayin na lang yung hose niya, yung hose, para doon yung bypass hose. Then pag nakabit yun, magagamit na ulit itong si Rex. So ito si Rex. Si Tuktok nandun sa nasa bakanting lote, doon siya nakaparada. Ayan lang. Pogi pa rin pala itong si Rex kapag bagong linis. So pina-engine wash ko rin yan. Update ko kayo pagka dumating na yung hose, at i-video ko rin yung pagkakabit nun. So
Salamat sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel, sa panonood ng ating video. Sana nakakuha din kayo ng tip. Kaya see you on my next video mga amigo. And don't forget to subscribe. And pakihit na rin yung notification bell. Then like and share. So see you on my next video. All goods!